Good morning. Yes. It's coffee time with Amen. our gospel for today is Peter's declaration about Jesus, taken from Matthew 16, verses 13 to 23. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus went into the region of Caesarea Philippi, and he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Christ. From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and on the third day be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him. "God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you." He turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do." The Gospel of the Lord. To you, Lord Jesus Christ. Sa akin yung obstacle to me. Mhm. Obstacle to me. Dito sa verse na to, biglang sinabi, you will be my rock. Tapos biglang sa huli, you are an obstacle to me. So parang, syempre ako, ano kaya dun sa dalawa, rock siya una, tapos ngayon obstacle naman siya, 'di ba? Pero ngayon, yun yung iisipin ng mga, mga disciple. Tayo, alam natin, no? Naging rock, kasi hanggang ngayon yung Pope, galing kay Peter yun, 'di ba? Pero nung time na yun, nagguguluhan na naman sila, 'di ba? So, kaya yun ang sinabi na sinabi ni Jesus yung obstacle to me. Sa akin lang dito parang nakita ko na as human being, andun pa rin ang pagka-human being ni Peter. Hindi mawawala. Kahit na sinabi niyang
ikaw yung magiging rock, yung sinabi niya talagang siya lang nagsabi, pero nag-falter pa rin siya dito. Ibig sabihin na um, pag i-analyze mo ito, na si Peter is really human and is prone to anything na makakasama rin sa kanya. So, since si Jesus ang nagsabi noon, sinabi pa nga niya Satan, 'di ba? Ibig sabihin, talagang totoo. Totoo na may demonyo talaga at si Jesus pa nagsabi noon. Kaya mamaya yung message dun ko na i-connect. Yeah. Amen. Para sinasabi mo, si Peter, yung talagang litaw yung pagkatao niya. And kahit siya ay nilagay ni Jesus to be the foundation ng Yeah. simbahan, rock, eh, ano pa rin yan? Nandiyan pa rin ang humanness ni Peter. But, dahil si Jesus nga ang nagbigay sa kanya niyan, siyempre, tutulungan siya ng ating Panginoon. Yung pangako ng ating Panginoon na nakalagay dyan, di ba? Yung hindi magpre-prevail. Oo. Yung netherworld. Netherworld. Yung ibang Netherworld. Ibig sabihin, si Jesus nang bahala ron. But the head is a human being na pwede magkamali. Tapos bino mo, iti-entrust pa ni Jesus yung Yeah. susi kay Susi Peter. kay Peter. Diba? Okay. Ganun yun. Maganda message na yun. Ito, ang gusto ko rito na na-pick up. Yung, who do you say that I am? Yun yung tanong niya sa mga disciples. Kasi nakita niya yung mga sagot nila, parang sino siya, no? Nire-refer doon sa mga nauna. Parang yan, nag-resurrect ka mga yan. That means, nire-refer niya doon sa mga naging gawain ng mga nauna. Si Elijah, di ba? Si Peter, ang nakapagsabi nung hinahanap na sagot ng ating Panginoon. Kasi yun yung totoo. So sabi ni Jesus, maswerte ka, mapalad ka kasi sa'yo inihayag ng aking Ama. So that means, kung sa'yo ay inihayag ng aking Ama yan, ikaw ngayon ang pipiliin ko para magtatag ng simbahan na gustong itatag ng aking Ama. So, ayan, kadugtong na niyan yung sa'yo, Juan, na tao pa rin yan, tao pa rin. Okay. So yung who do you say that I am? Maganda yung tanong na yan kasi magandang itanong sa tao na si Jesus. Ako tanong kita, madali mo sa kilala mo ko eh. Yung si Jesus tatanungin ka, who do you say? Parang hirap sagutin nun. Di ba? Lalo pa ang tanong pang sabi niya, who do you say the Son of Man? Yan sa sumunod sabi niya, who do you say is the Son of God? Di ba? Di talagang mahirap. Kaya sabi niya dito, nung sinagot ni Peter yung tama, obviously, si God talaga ang nag-feed sa kanya, no? Yes. So, kaya ayun, so anyway, diretso na tayo dun sa message. Message sa atin. Ko lang yan, Kaya minsan, pag tinanong nga sa atin yon, pagkatapos, ang sagot natin, ang bilis, tapos kakaiba, talagang maano tayo, ma-inspire na, naku, hindi mo yun masasabi, si God talaga nagsabi sa iyo yan. Yung ganun ba? Mararamdaman din talaga natin yung ganun na time sa sarili natin na meron tayong decision. Hindi naman natin gusto, hindi natin naisip, pero bakit pa ako umuo doon? Tapos nung nagpunta ka doon, ang nakita mo, hindi naging material, hindi naging kundi godly yung pangyayari doon, no? Meron siguro very ganito, hindi material things, hindi worldly. Bakit hindi mo rin alam, di ba? For all you know, akala mo worldly minsan, pero pagdating mo hindi pala. So minsan, bakit ba ako napunta dito, di ba? Mga ganong desisyon. Yeah. Kaya minsan naman yung parang
Kaya ano, no? Anyway, kaya nga, pagka alam natin na there are times in our lives na hindi natin alam bakit ganun yung nangyari, huwag muna tayong mag-judge o huwag muna tayong matakot o hindi natin alam. Ang tignan natin lagi yung ending. Saan ba ako dadalhin ni God dito? Kasi hindi ko alam ba't ako nandito. Wala naman akong alam dito. O hindi ko naman to, obviously kasi pag gusto mo, eh may gusto ka, di ba? Eh, minsan hindi kay God kasi yun yung sinasabing will mo eh. Pero yung hindi mo gusto, napunta ka doon, di ba? Yun yung parang wag kang ma-offend, wag kang magalit. Nakapunta ka doon ng safe, ng ano. Ano kaya ang ano ni Lord yun do? Wag kang mamroblema, wag kang mag-doubt. Dapat, ang tinuturo sa atin dito, yung feeling na maging excited ka pa. Kasi, meron si God na gustong message sa'yo. Ang galing kasi, ito nga passage, tinuturuan din tayo dito na how to control our feelings and how are we going to react in any situation na we cannot handle. No, yung hindi natin akalain na may mangyayari. Pero nandun ka. Iba kasi ikaw may kasalanan o ginusto mo, no? Pero yung out of nowhere, nandun ka, huwag kang mag-doubt doon. Maging excited ka na, Lord. Anong gusto mo? Sige, I will just, ano, no? Sasama ako sa agos ng gusto mo. Parang ganon. Kaya ano, no, di ba? Nakakatuwa. Sige, ikaw na muna. Ang sa akin, naisip ko lang na maganda palang tanong yan. Pagka merong interesado mag-serve, halimbawa dun sa ating ministry, ano ba pagka kilala mo sa ating Panginoong Jesus? Alam mo bakit ganon? Kasi yung sagot niya will show kung gaano kalalim ang relationship niya sa ating Panginoon. Di ba? The more na mas malapit siya, mas maganda ang experience niya sa ating Panginoon, the more that he will be able to serve yung ating ministry, in the ministry natin. And doon mo makikita ang level. So, saan mo siya bibigyan ng pansin so that volunteer servant, eh, magiging masaya siya sa kanyang ginagawa because alam niya that nagsiserve siya dyan because alam niya kung sino si Jesus para sa kanya. Mm. Yan ang nakikita ko. Ngayon, na ano ko, maganda talaga na alam mo yung relationship niya kay Jesus. So, pagka malayo pa kay Jesus, the more that we will be able to lead that person towards yung kay Jesus nga, makilala niya ang ating Panginoong Jesus. Not really yung magawa niya na maayos yung ating mga dapat gawin sa mission natin. Diba? Sa Commission on the Family, ang sabi natin, we will accompany the families towards holiness and towards yung kagandahan ng pagbubuo niya sa kanyang pamilya hanggang sa makarating sa generation, sa next generation. So, magandang ano sa atin yan, magandang ah, pagbubukas isip sa atin yan. Na lahat pala ang gusto mag-serve sa atin. That is the first question that we should Oo, ask. maganda. Tapos, Mhm. yeah, tapos sa kabilang side naman na message, yung tungkol naman kay Peter, na sa akin naman doon, yung naging message, eh yung wag tayong maging judgmental sa tao. Kasi si Jesus, no? Pinili niya si Peter, na sinabihan niyang, you're an obstacle to me, get away, Satan. Tapos biglang, you will be my rock. Di ba? So talagang, ibig sabihin, pag may isang masamang tao, huwag mo sabihin, ay naku, pupunta sa hell yan. Di ba? No. You cannot say that. Kasi, hindi mo alam yung taong yung nasa loob nun. Like si Peter. Yun na lang isipin natin si Peter. Siya yung nagiging, yan yung mga natin ngayon. Alam mo, gusto ko, na-excite naman ako ngayon kasi binalikan ko yung numbers, ano. Ngayon naman gusto kong tignan yung
lineage ng ng mga pope. Sino yung unang pope pagkatapos ni Peter? Tapos kaya, Kita mo, may mga masasama pa sa Pope. tingnan mo, ang ganda talaga. Oo, Tuwa ako yung kasi. pangako ni Jesus, talagang totoo yun. Yeah. The netherworld will not Yeah, at hurt saka, you. pinili niya na hindi siya namili ng si Peter na perfect person. Siya yung laging nagda-doubt, laging nagkamali, Very parang kung ano maisip, Oh, ginagawa agad niya. Sinasabi niya. Impulsive. yeah, Tawag kay ibig Peter. sabihin po, pag yung Pope natin, wag po natin i-judge. Tao po yan para si Peter. No? Pero pag nilagay ka ni God doon, meron something in him na wala tayo. Kasi di tayo yung Supernatural pinili. grace. Yeah, oo. Ngayon, kung may mga mali siya na nakikita, si God na pong bahala doon, di ba? So, kaya ganun po talaga. Kaya dito pa lang, malalaman natin, ay, kaya pala ganun. May mga pope na, may mga comments na negative. Ganun ang tingin nila doon di ba? May mga taong ganun ang tingin. O kaya, sa kanila ginawa, so sila nakakaramdam. Kay Jesus siya din sinabihan nga niya na Satan, di ba? Pero in spite of that, siya pa rin yung pinili. Si Peter, dininay pa niya si Jesus 3 times nung time na yon after nung marami pang pangyayari. So, ibig sabihin po talaga, wag po tayong judge sa isang tao kung may masama siyang ginawa. Kasi ang importante yung coming back, and then si God knows, no? Siya ang, imbis na mag-judge tayo, ipagdasal natin yung taong yon. Kasi, tama yung sabi ni God forgive them for they do not know what they are doing. Kasi kung alam nung taong yun, na yung ginagawa niya makakasama sa kanya, hindi siya makapunta sa langit, lalo na kung alam na niya yung what is the kingdom of God, hindi niya talaga gagawin yun. So, ibig sabihin, si Taning ang may kasalanan. Kaya nagiging ganun yung taong yun. So, what do? We pray for that person. No? And for ourselves, tayo rin. Alam din na, kung makasalanan ako sigurado hindi ako. Hindi. Hingi lang tayo ng tulong. Kaya nga tayo may confession, di ba? So, sabihin natin na alam ni Lord na tayo ay talagang gusto na nating bumait, mahirap, pero yung effort natin to try, yun po yung nakikita ni God. So, lagi po tayong may pag-asa. Tayo po ay nag we are the ones who is responsible kung ano po tayo ngayon. Yan. Okay. So, see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.